So, ito na po yung finished product natin, no? Ayan, no? Ayan, yan po yung pinagagawa natin. Ayan. So, dito tayo, tingnan natin kung good na ba yung kanyang display. Ayun. Okay na yung kanyang display. Goods na goods na. So yun, magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So may gagawin na naman tayo ngayon. Isang Sony. Ayan, no? Sony, nakabaliktad kasi to kasi tatanggalin natin yung kanyang stand dyan. So nasa may stand tayo, no? So yun ang model natin nas yung PDL-40W650D. Ayan, very common po to. Nasa mga tatlong piraso to nasa shop natin, no? Ayan. Yung problema niya is ito. Kaninang umaga pa to dumating eh. Sabi na mayari, papilisan daw kasi manood daw siya ng basketball. Ito yung kanyang problema. Naka-automatic on po yan. Ayan, oh. Bukas naman yung kanyang backlight. Ayan, oh. Bukas naman yung kanyang backlight. Pero wala po siyang picture. Very common po ito na problema dun sa mga Sony na na-encounter natin, no? Ayan. Sabihin yan, walang picture siya. Okay yung backlight. DC-DC protect po yung problema niya. So, yung problema nito, malamang kung hindi ito yung nakakamali, nasa panel niya. Ayan. So, buksan ko lang muna. So, ito, nabuksan na natin, no, yung kanyang cover. So, ito po yung loob niya. Ito yung kanyang mainboard. Ayan, LVDS cable. Ito yung top board niya is doon tayo mag-troubleshoot. So, yung top board niya is natabunan nito ng kanyang frame. So, balik cover to ng kanyang top board. So, gagawin natin ito. Babaklasin muna natin yung kanyang mainboard. Then, para makuha yung frame, so, kailangan natin tanggalin yung kanyang mga screw dito. Tapos, pagkatapos natin matanggalin yung frame, may access na tayo dun sa kanyang top board. Then, balik din natin tong kanyang mainboard ulit na wala na tong frame para makapag-voltage checking tayo at napaanda natin yung unit, no? So, medyo matrabaho din to kasi kailangan mo tanggalin yung kanyang frame. Yan, medyo maraming screw din siya. So, tanggalin na muna natin ito yan. Na, natanggal natin yung frame, no? So, ito, may access na tayo sa ating top board. Yan. Ito yung top board natin, no? Yan. So, magkabilaan po yan. Dito, walang indicator or test po na. Tawag ng test point ng ating clock signal or gate signal. Dito naman, sana yun, nawala. Ito, ayun, no? Meron siya naka-indicate or nakalagay na mga label. So, papakita natin ngayon yung dalawang pamamaraan sa pag-locate ng mga leak CQV lines dito sa ating unit ngayon. Mostly ito sa mga sa mga ganitong panel, no? Samsung panel, ayan. So, ito yung mga pamamaraan natin na papakita. So, titest natin ngayon yung kanyang mga clock signal or CQV lines. Kung may makita ba tayong mga ang tawag doon, nakalimutan ang tawag na leak CQV lines. Ayun. So, makikita natin dito. Zoom in natin ng konti. Ayan. So, pansin nyo. Ito, yung mga maliit na mga kulay gold na bilog na to, ito yung kanyang test point. Ito naman yung kanyang level. So, ito, monitor, right? At dito mag-umpisa yung CQV1, CQV2, CQV3, CQV3, CQV4, CQVB1, CQVB2, CQVB3, CQVB4 at saka STBP. Ayan. So, gawin natin is, ayan, naka-ready na yung tester natin. Set tayo ng ohms. So, unang-unang gagawin natin is dito tayo sa may CQV1. So, test point natin dyan. Dito na lang sa camera yung, sa may tester yung camera. Kasi baka maduduling or mahihilo kayo kung gagalawin natin papunta doon sa may test point tsaka dito naman sa may tester natin. So, sasabihin ko na lang, CQB1 tayo, mega ohms yung reading. Then, CQB2, ayun, napansin nyo. CQB2, may nakuha tayong problema. Dapat sana mega ohms yung reading ng mga gate signal natin, yung mga CQB. So, dito tayo ngayon sa CQB2, yun, CQB2, key ohms.
yung kanyang reading. Sabi sabihin yan, may leakage dun sa may CKB2 natin. So, balik natin sa may CKB1. Pansin nyo, CKB1, yan, may gams yung reading. CKB2, wait, baka CKB2, ayan o, CKB2, ki-ohms yung reading. So, punta tayo sa may CKB3. CKB3, mega ohms yung reading. CKB4, mega ohms. Yan, mega ohms yung reading. CKB-B1, mega ohms yung reading. CKB-B2, ayan, napansin nyo, CKB-B2, may leakage talaga siya, may leakage siya. Ayan o. Pansin nyo, CKB2, CKB-B2, yung pares niya, ayan o, kita nyo naman, ki-ohms yung reading ng dalawang yan. So, punta tayo sa may CKB-B3. CKB-B3, mega ohms yung reading. Then, CKB-B4, ayan, mega ohms pa rin o. Ayan, nasa CKB4, CKB-B4 na tayo, ayan o, nakatutok tayo dyan. So, yung nakuha nating leakage is dito sa may CKB-B2. So, nasa pangatlo, ito. 1, 2, 3. Kasi ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. CKB-B2. Tingnan nyo. Wait, baka bakit naging mega ohms. Tama ba tayo? Sana lang. Saan na yung nakita nating leakage dito? Nawala. Wait, hanapin natin. Bakit Malabo eh. Kanina, kuha nating reading dito sa may CKB2. CKB2 is ki ohms. Pero nagbigla siyang mega ohms. Meron pa tayong isang pamamaraan. Kasi naglook ko eh. Iwan ko lang kung tama ba tayo kanina. Kasi naging mega ohms yan. Nung nakatutok tayo kanina is ki ohms yung reading. Nung matest natin ulit is naging mega ohms na siya. So ito yung pangalawang pamamaraan natin. Ayan o. So ang gagawin natin dito, itututok natin to. Bawat pares ng ating CKB lines. So, CKB1, pares niya, CKB-B1. So, ito yung posisyon niya eh. Ayan, titest natin to. CKB1, then pares niya, CKB-B1. Ayan, tingnan natin yung reading. Okay, wait. Nadulas. Ayan o, mega ohms yung reading niya. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang isa pa. Sa may CKB2 at saka CKB-B2. CKB2, CKB-B2. Tingnan natin yung reading. Ayan o, kita nyo naman, ki ohms yung reading niya. Ayan o. So ito, susunod nating titest is yung kanyang CKB3 at CKB-B3. Ayan, CKB3, CKB-B3. Ayan, mega ohms yung reading, di ba? 3 mega ohms, 3.5. At saka ito naman yung CKB4 natin. Ito, CKB4 at saka ito, CKB4, CKB-B4. Tutok natin dyan. So, mega ohms yung reading, di ba? So, ulitin natin na dito tayo sa may, mag-umpisa sa may CKB1 at saka CKB-B1 na yan. CKB1, CKB-B1. Ayan o, 4 mega ohms. So, dito na tayo sa CKB2 at CKB-B2. Kita nyo ba? Nasundan nyo ba? Ayan o. Tingnan natin ngayon. Ayun, k ohms yung reading. So, nadulas. Wait. Nako, kulang ng hasa yung tester natin, test pub natin Ayun, okay ohms, di ba? So kung i-test mo siya, sulitin nga natin yung pamaraan natin kanina. Eto, naka-ground yung negative natin Tusukin natin yung CKB-B2. Eto, tingnan natin. Kasi nagbabago kanina eh. Ayun yun, lumabas siya. K ohms yung reading talaga niya. So yung CKB3, eto yung CKB-B3. So, normal yan. Naging k ohms din, So, kanina, mega ohms yung reading sa pambihira. Pero kung ititest mo siya, pair by pair, yung makikuha nating leakage lang is yung CKB2 at saka CKB-B2. So, ulitin nga natin yung CKB3 at CKB-B3 kasi nagbabago yung reading niya eh. Ayan, so, tutok natin. Ayan, mega ohms. Normal siya. 3.5 mega ohms, no? Ayan. So, hindi siya tulad ng iba kasi 4.6 yung iba. So, si CKB2 tayo. Wait, nalayo Si CKB2. Si CKB2. Ayan, nakatutok tayo. Wait. Isang kamay na kasi yung gamit natin Si CKB2. Ayun, k ohms talaga yung reading niya So, ito lang.
pair by pair yung gamit na pagtitest natin. Yung CKB2 at CKB2 lang yung may problema. So, check natin to. Kasi kanina, nung pinandar ko to, wait, magbo-voltage checking tayo, no? Yung meron lang niya is yung kanyang, kasi nakatabunan kasi to eh. Ayan, oh. Ayan, yung HBDD, wala yan. B on natin, at saka B off. Dito sa may kabila, walang voltahe yan. So, yung meron is yung nakuha nating reading. Ito 1.8, ito yung 1.8, saka yung 12 volts BE natin yung meron. Pero, pagkasaksak mo, merong aangat na voltahe kapag tinetest mo yung kanyang B on dito. Ayan, B1 pala, B1. Pag tinutusok mo dyan, merong aangat na 4 volts dito sa ating tester tapos biglang bagsak. So, ibig sabihin yan, napoprotect yung ating DC-DC dahil may problema, may leakage dun sa may natin, sa may clock signal, sa may CKV lines. So, ito, pandarin nga natin, baka para makita nyo na, titest natin yung tester, unit natin. So, tutok tayo sa may B-on. Tingnan nyo, pag angat nya, wala na, huli tayo. Wait, ulitin ko lang. Mabilisan kasi to eh. Angat natin. O, di ba? 5 pala, merong 5 volts na parang aangat siya, din bagsak agad. So, yung merong voltahe nito, yung nakuha natin kasi tabunan yung ibang parts sa may top board natin. So, ito na lang yung kinuha natin, yung 1.8. Yun na, 1.8 dyan. Meron siya, tsaka yung 12 volts natin, goods na goods po yung 12 volts natin, pasok na pasok naman. May supply po yung top board natin, ayan o. So, ang gagawin natin ngayon, meron tayong video na ginawa nito na no more trial and error, no? So, yun nga. Bali, yung kikat natin dito, ikakat natin is yung yung CKB2 at sa kanyang pares na CKB2. So, parang tulad dito sa ginawa natin doon sa may 49 inches eh. So, kumakat natin yung papasok na gate signal papuntang panel natin. Tapos, kung hindi pa rin nawala yung nakuha nating reading na leakage na reading, so ibig sabihin yan, doon sa may kabilang side yung problema. So, kung dito, pag nakat na natin yung papasok sa may panel natin, so ibig sabihin yan, dito sa may side yung problema. So, tinatawag nga, no more trial and error yung pamamaraan na ganito. So, ayan. At saka list cutting pa. So, yung gagawin natin is kakat lang muna natin yung nakuha nating leakage. Yung papasok sa may panel natin, yung CKB2 at CKB2. Then, testing tayo. Saglit lang at medyo pahirapan to eh. Ayan. So, kakat ko lang muna siguro yan bago natin bibidyohan. So, ito, continue tayo, no? Ay, bali na putol na natin yan. So, i-zoom in ko lang. Wait, wala. Ayan. Ito, ayan. Diba ito yung CKB2 natin, tapos yung pares niya, CKB2. Nakita nyo ba yan? Yung maliit na cut na yan. At saka ito, naputol na natin yan. At na-check na rin natin yon. Hindi na po siya konektado dito. Hindi na po siya konektado dito sa my test point niya, papunta dyan. Papuntang panel. So, kita nyo ba? Ulitin ko ba? Baka Basta na-cut na natin yan. Ayan o, na-cut na natin yan. Napakaliit nga, no? Kita nyo ba? Ayan, zoom in pa natin. Yan o. Naputol na natin yan. Sinuguro natin yan. Nag-resistance reading tayo dyan. Then ito, putol na rin yung kanyang pares. Ayan o. So, ngayon, titest ngayon natin to. Wait. Yan, check natin ha. Yan, naka-ready na yung tester natin. Tutusokin natin ulit yung CKB2. Wait. CKB2 at saka CKB2. Kung nawala ba yung leak na nakuha nating reading. Ayan o, CKB2, then pare CKB2. Nakatutok tayo. Ayun, pansin nyo. Pansin nyo yung pagbabago. Naging 5.5 mega ohms po siya. Ayan. So, ayan o. Ayan, nakatutok tayo dyan. So, ito. Ayusin natin. Nakatutok tayo. Ayan. 5.5 mega ohms. So, nag-normal yung reading niya. Matapos nating maikat yung papasok sa may panel. So, ibig sabihin yan, dito sa may side talaga yung problema. Kadalasan naman yan eh. Meron tayong dun sa 49 inches na nirepair natin, no? Na-upload natin. Dito rin banda, yung kinat natin, 2 linya lang. So, ito
Titest natin ngayon kung meron na bang lalabas na logo dun sa ating panel. Saksak ko muna. Yan, saksak natin. Then dito tayo sa may mirror. Uy, ang dumi ng mirror natin ah. Ayun o. Pansin nyo ba? Lumabas yung logo ng Sony. Ayun o, naka-display na siya. So yung input niya, hindi ko makita, natabunan ng kanya dun sa may papel eh. Ayun o. Lumabas pa yung display. Naka-display po siya. Pero mayroon tayong nakitang parang merong fine lines eh. Meron tayong nakuhang, merong fine lines na tayo nakikita. Ayan. Pero, naka-display na siya. So, check nga natin ngayon yung supply ng B-on. Para makita natin kung ilang supply yung B1 natin. B1 pala. Yung nakatutok tayo dyan. Wait. Hindi tayo nakaset ng DC. So, DC settings na tayo. Ayan, yung B1 natin is 28 volts. Tsaka yung B-off natin dito sa may kabila. Ito yung may T-spin kasi dito. So, dito na lang. So, mayroon naman siyang label na nakalagay na B-off natin is 11 volts. Tingnan natin kung 11 volts ba. Ayun, 11.5. Negative 11.5. So, good. Pero yung problema is, ayun may fine line siya. Wait. Ayusin nga natin. Natin kuha tayo na, ayun kita nyo ba yan? Ayan Kita nyo ba may fine lines? Wait ulitin ko. Malabo kasi yun eh. Malabo yung camera natin. Ayan Meron siyang fine lines. Kita nyo ba? Ulitin ko ulit. Ayan Ayan yung fine lines. Doon sa may HDMI to, kita nyo ba may fine lines yan? Duduli kasi yung camera natin eh. Ayan Ayun, may fine lines siya. So pag ganito, may fine lines, pwede siguro makuha to doon sa paglagay ng 1K resistor to ground doon sa kanyang CKB 2 at saka CKB B2. Pero medyo mahirap po siya kasi dalawang linya lang. So try natin. Kung hindi siya makuha doon sa paglagay ng 1K resistor to ground doon sa kanyang papasok. Yung papasok sa may panel na kasi naputulan natin yan eh. Yan ang gagawin natin is putulin natin lahat tapos saka natin lalagyan ng pagdudugtungin yung kanya mga CKV lines na papasok sa may panel. Gamit tayo ng 1K resistor, connect natin sa may ground. So ayan, so saglit lang at gagawin muna natin yung procedure na kasi medyo mahirap siya. Yung pagdikit kasi medyo maliit eh. So try lang natin yung CKB2, pagdugtungan natin at saka kabit natin sa may ground. So ito, continue po tayo mga paps, no? So bali yung ginawa natin, pansin nyo ba yan? Yan, wait. So yung ginawa natin is ayun, no? Pinutol na natin lahat ng mga CKB lines natin. Mula CKB1 hanggang CKB4. So bali 8 pins yung pinutol natin. Ayan, kuha na rin patutok dito. Yan, no? CKB1 hanggang CKB4. So pinutol natin yan. Kasi yung ginawa natin is, di ba nakita niyo yung CKB2 at saka CKB2 lang yung pinutol natin. So yan. Ito at saka ito. Tapos nagrekta tayo to ground. Ganun pa rin siya. Meron pa rin fine lines, no? So pagkatapos ng duwa natin is yung CKB3 at saka CKB3. Yung pinutol natin kasi nung makita natin kanina, medyo mababa kasi yung kanyang reading eh. Hindi siya tulad nung iba, yung mega ohms ng reading na 6.5. Siya ay nasa mga 3.5. So, parang nagdududa tayo doon. So, pinutol natin. So, ganun pa rin siya. Yung ginawa natin is pinutol na lang natin siya lahat. So, nung pinutol natin siya lahat, so ito yung resulta niya. Ayan. Sana yung eto. Ayan. So, dito tayo sa may mirror. Naka-automatic on na po yan. Ayan Gumanda na po yung kanyang display. Hindi na po klarong-klaro yung kanyang fine lines. Ayan So, dito tayo kanina eh. So, papindutin ko yung dito tayo sa may mirror. Pangit kasi na mirror natin eh. Wait. Ayan Malabo pa talaga. Ayan Nako, ang labo. Ayan
Off na natin yung flash. Ang bihira itong flash na to. Pinutin ko. Ayun o, kita nyo ba? Kanina, kita nyo naman kanina dyan, mayroong parang kulay. Yung kanyang fine lines may mga kulay. So ito ngayon, pino na po siya. Meron lang siyang konting fine lines talaga nasa loob ng eto. So may panel natin parang kunting-kunti na lang. Pero pwede na panuuran. Yan o. So kung yan lang, pwede naman yan eh. Pero meron tayong kunting-kunti na lang na mga pinong linya. So ang gagawin natin ito is para titibay na rin yung panel natin. Magrekta na lang tayo, hindi tayo gagamit ng 1K resistor. Pag dudugtungin natin yan, yung lahat ng mga papasok na CKV lines, papasok sa may cope natin. Tapos connecta natin sa my ground. So saglit lang at babalik. So ito, continue tayo mga paps. Ayan, ito na po yung finished product natin. Ayan, Yan, kita nyo ba? Bali, hindi na po tayo gumamit ng 1K resistor dyan. Nirekta na lang natin siya to ground. And siguro tatapalan natin yung kanyang board ng isang masking tape para kung sakaling may balik natin yung kanyang frame. Kung masagi man siya, ay hindi po siya didikit dito sa anong tawag doon, monitor right natin. Ayan, sa iba pang mga doon sa may dulo, may isang linya pa doon. So, tatapalan natin yan ng masking tape. Ayan, so pwede yung gamitan ng 1K resistor, pwede rin naman hindi. Ayan, so yung ginawa natin is wala na tayong ginamit na 1K resistor kasi medyo matatagalan tayo, no? Ayan, so ito na po siya. Lahat po niya, remember, hindi po yung clock signal na galing sa may top board natin, ay sa may DC-DC natin yung pagdudugtungin, kundi yung papasok na, dahil pinutol na naman natin lahat ng linya na yan, pinutol na natin yung linya niya, so hindi na po siya konektado yung ating clock signal or CKB lines doon sa kanyang panel, dahil nga pinutol na natin. No? So yung ginawa natin is, yung papasok sa may cope natin, dinugtong natin yan, pinagdudugtong natin, tapos isang magnetic wire papuntang ground. Ayan. So sa ganitong paraan, titibay yung ating panel, sabi ng mga master natin. Ayan. So ito na po yung unit natin. No? Ito na po yung finished product natin. Ayan, naka-display na siya. So pinong-pino na po yung kanyang linearity. Kita nyo naman. Ayan o. Swabing-swabe na. So yung nakita nating fine lines kanina, wala na. So goods na po yung panel natin. So hindi ko na lang siya nalagyan ng audio, baka makapiright tayo. Kasi nadali ako dati nito eh. Yung background music ng source natin, nakapiright tayo. So hindi ko na nalagyan ng audio. Yan. So goods na po yung panel natin, no? Then hindi ko napakita yung pagsara nito kasi medyo matagal na yung mahaba na yung video natin. No? Hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga natsaga nanood, no? And once again, this is your service Ryan Cruzetech. See you in the next video. Bye-bye.